Isang mapagpalang umaga na naman po sa ating lahat, mga kapatid, sa Christ in Every Heart Church and sa mga nanonood sa atin online diyan po and sa atin sa mga kasama sa Zoombahan, sa Zoom worship. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Blessed Sunday everyone. And nagbabalik po tayo ngayon para ipagpatuloy po yung part 2 ng ating remaining verses sa chapter 3 ng ating pinag-aaralan sa Book of Ephesians. So, hindi na po ako papaligoy-ligoy pa. Diretso na po agad tayo, no? So, makibasa po kayo sa akin sa Book of Ephesians chapter 3, verses 14 up to the rest of the verses, up to verse 21. And then after this po, ay tayo po yung mag-pray. So, sabi po dito, dahil dito, ako'y lumuluhod sa harapan ng Ama, na mula sa Kanya'y nagkakaroon ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain, upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas, at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Last verse, sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi, magpakailan paman. Amen. Amen. So, yan po, purihin po ang pagkakabasa ng Kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila at banal, salamat po sa araw na to, sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa amin para po kami ay makapag-aral ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na maunawaan namin ito at kami po ay muli naninikluhod, nagpapakumbaba, na naway pakalinisin ang aming mga puso at isipan sa mga nagawa namin pagkukulang at pagkamali sa nakalipas na araw, O Diyos. Nawa, O Diyos, hindi ito maging hadlang sa aming pag-aaral ng inyong salita. At dalangin namin, O Diyos, na maunawaan namin at may sa buhay ang mga salita na aming matutunghayan at mapapakinggan sa oras at araw na ito, Panginoon. Muli, itago mo po ang iyong lingkod at nawa ikaw ang makita, kalwalhatian mo, at nawa, O Diyos, wala nang ibang salita akong maidagdag o maibawas, kundi ang tanging ang salita mo lang ang aming mapagbatayan, Panginoon. Hindi mahalaga ang aking opinyon, ang lahat ng aking masasabihin, kundi kung ano ang sinasabi ng iyong salita. Kaya muli, O Diyos, maraming salamat po. Ito naman po ang sanasamot dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay po, no? So, meron po akong isang tanong sa bawat isa sa atin. Naranasan mo na ba yung parang okay ka naman sa labas, pero sa loob-loob mo parang unti-unti kang bumibigay? Yung tipong nakangiti ka pero 'pag mag-isa ka na, parang pagod ka na, o nagwo-work ka, nagmi-ministry ka pero deep inside drain ka na, o lumalaban ka sa buhay pero parang wala kang lakas ng loob. So, naranasan ko din 'yan when I was pastoring a church, ah, 6 years ago, 10 years, almost 10 years ago pala. Ayan, 10 years ago. I started pastoring nung 2015, 2016. Interim pastor din, 2016 onwards. Yun, so grabe, no? Grabe yung hirap kasi as a pastor kailangan dapat medyo dapat malakas ka because people are looking up to you. Hindi ka puwedeng makitaan na parang mahina ka, no? Although sometimes we admit, pero most of the time, no, as pastors, kahit na mas mabigat yung problema natin, hindi natin pinapakita, no? Ano? And, siyempre hindi lang mga pastor but other other people na, uh, may mga pinagdadaanan pero hindi sila
nagpapakita na sila'y mahina, 'no? Kasi alam mo, ang totoo, hindi lahat ng problema nakikita sa labas. May mga laban na internal. Kasi puwede ka namang maging successful outside pero empty ka inside. Active ka sa church pero dry yung heart mo. Strong ka na tao pero weak ka pagdating sa Panginoon. And minsan hindi mo na lang sinasabi pero ramdam mo, "Lord, parang wala na akong strength sa loob. Kaya ko pa ba?" 'No? So, I just want to begin with a story. Kung kilala niyo si Maui sa Moana, 'yan. So, si si Maui. So, isa siyang demigod. He's so powerful. Malakas siya. He's so confident, no? And talagang matuturing na legendary, no? So, parang walang kayang bumangga sa kanya. Siyempre, laki ba naman ni Maui. So, si Darak ata ang magiging ano diyan sa 'pag ginawa siyang live action. Anyway, no? So, si Maui, he's a demigod. He's so powerful. He's confident, no? Parang walang kayang makatalo sa kanya. Pero dumating yung point na may nawala sa kanya. And alam niyo kung ano yun? Nawala sa kanya yung kanyang hook. No? At nung nawala yun, biglang nagbago ang lahat. Hindi na siya makapag-transform. No? Hindi na siya makalaban. No? Mahina na siya. Hindi na siya yung dating Maui. Kahit anong pilit niya, wala nang lumalabas na lakas sa kanya. Sobrang hina niya. So, bakit nangyari yun? Siyempre, hindi dahil biglang naging mahina siya, kundi dahil nawala yung source ng kanyang strength. At yun na nga, yung hook na yun. And you see, as Christians, that is exactly what happens to us sometimes. No? So we try to function, we try to serve, we try to survive, no? Pero disconnected pala tayo sa source. And when you are disconnected from your source, even strong people collapse inside. No? And that is why dito sa ating binasa na talata sa Ephesians chapter 3 verse 14 to 21, si Paul hindi lang siya nag-pray para sa madaling pamumuhay, kundi nag-pray siya para palakasin ang ating kalooban. No? Hindi lang yung kalooban natin, yung ating heart, kundi the totality of our being. So, alam natin, this is a prayer, no? Prayer to ni Paul, eh. Kasi kung matatandaan nyo, yung babalikan natin, chapter 3, verse 1, sabi nito, for this reason, then bigla siyang may nailala, teka muna, isisingit ko lang yung, kung, kung yung mystery ng gospel, kung bakit yung Jews and Gentiles pwede na magkaroon ng same benefits. And then, bumalik siya sa verse 14, at yun na nga, for this reason, then begins dun sa prayer niya sa Ephesian believers. No? So, yun. He prayed for stronger inner lives because he understood the truth. Alam ni Paul na if you are not strong within, you will collapse under pressure outside. Kasi matindi yung persecution dun sa Ephesus. Matindi yung ano doon, ang daming, kumbaga, kung maiano natin, it's like a modern city. Ano? So, maaari silang madala, masway, maging, yung iba kasi, di ba, pagka persecuted or parang inuusig ang mga tao, minsan nag-scattered sila. At yun na nga yung nangyari, actually. No? If you know the background of James, no? Scattered yung mga Christians, no? Dahil sa persecutions and tendency manghina talaga. No? Kaya naman, the title of our message today is Anchored Within. Let me say it again. The title of our message today, Anchored Within. Now, Ephesians chapter 3, verse 14 to 21. So, anchored, di ba? Alam natin, angkla, parang angkla. So, sa barko. Mamaya, paliwanag pa natin yan.
So, ang goal ng message natin ngayon is that God strengthens your inner life, establishes you in His love, and fills you with His fullness so you can stand firm regardless of what happens around you. Yan ang goal ng ating message today. And magpo-focus tayo sa 5 outline. Sabi, Pastor, dami ah. Huwag kayong mag-alala, mabilis lang yan. So the first one is a posture of surrender, verses 14 to 15. Secondly, a power from within, verse 16. Number 3, a presence that settles, verse 17. A love beyond limits, verse 18 to 19. And a power that exceeds, verse 20 to 21. Okay? So, samahan niyo ako. Pag-usapan natin to. Point number 1, a posture of surrender, verses 14 to 15. So, dito, sabi ni Paul, for this reason, I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named. So, Paul bow his knees before the Father. Ibig sabihin, hindi lang siya nagpray, lumuhod talaga siya. No, nagpakumbaba. No? Ano ba yung simbolo ng pagluhod? Ang simbolo ng pagluhod, number 1, is humility. Yan. So, syempre, sa buhay natin, pag tayo nagsusurrender sa Panginoon, ang unang gustong makita ng Panginoon sa atin is yung ating humility. No? Yung ating pagpapakumbaba. No? Pangalawa, yung surrender, yun nga. As we humble ourselves, as we surrender, no? And yung pangatlo, dependence. So, humility, surrender, and dependence. Kasi, hindi dahil kailangan ng Diyos ng posture natin, kundi ang kailangan niya is yung puso natin na nagpapasakop. Pusong nagpapasakop. No? Pwedeng tapikin mo ngayon katabi mo, sabi mo, nagpapasakop ka ba kay Lord? Ayan. No? So as we can see in James chapter 4 verse 10, sabi doon, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Ang nagpapakumbaba ay itinataas at ang nagpapakataas ay ibinababa. No? Sabi doon, sa binasa nating talata kanina or uh, sa call to worship, Psalm 95 verse 6, come, let us bow down in worship. No? Palaging yun, bago natin simulan ng lahat, we surrender, we pause, we humble ourselves, we let God work. Kumbaga, yun ang number 1, surrender. No? Sa kahit saan. Kasi bago ka iangat ng Diyos, tuturuan ka muna niyang lumuhod. No? Ayan. Naniniwala ako na yung taong nagsisimula sa mababa at patuloy na nagsusumikap ay itinataas ng Diyos. So, sabi nga, palaging nakapanatili ang paa sa lupa at nakatingin ang ulo sa langit. No? Kumbaga, low-key. So, dito, ang principle na makikita natin is that strength begins with surrender. Strength begins with surrender. No? And ang practical application na pwede natin makita dyan is kapag hindi mo na kaya, huwag mong pilitin kontrolin ang lahat. Instead of overthinking, start bowing before God. No? Gawing habit ang quiet surrender moments, hindi lang quick prayers. No? Kasi kapag hindi mo na kayang ipaliwanag yung lahat sa paligid mo, hindi mo na makomprehend, lumuhod ka na lang sa Panginoon at magtiwala. Kasi yan ang number 1 na dapat nating gawin. Surrender everything to God. So, yun yung makikita natin sa prayer ni Paul. Kasi, again, itong verses 14 to 21 is just a prayer. So, ano yung makikita natin? So, yun yung number 1. A posture of surrender. Point number 2, a power from within. Verse 16. So, sabi dito, that according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being. So, sabi ni Paul dito, Lord, hindi sinabi ni Paul na, Lord, alisin mo yung problema nila. Kundi ang sabi niya, palakasin mo sila sa loob. Strengthen them
strengthened with power in the inner being. Kasi kahit mawala yung problema mo, kung mahina ka pa rin sa loob, babalik ka pa rin sa same struggles. Yan, naranasan ko po yan. No? Na kahit anong pilit ko, Lord, nagsaserve naman ako sa'yo, nagpe-pray naman ako, lahat ginagawa ko, pero bakit parang wala? Kasi, most probably, number one, hindi ka surrendered. And eto, yan, wala yung power ng Panginoon sa'yo. So, paano ba gumagana ang power? Paano gumagana ang power? Kailangan ay nakakabit sa source. Kasi kung hindi siya nakakabit sa source, walang liwanag, walang power, no? So, sabi sa Isaiah 40 verse 31, those who hope in the Lord will renew their strength. So, are you hoping and are you always relying on God? Sabi doon sa 2 Corinthians 4:16, though outwardly we are wasting away, inwardly we are being renewed day by day. So si Paul din ang sumulat niyan. So ano yung principle na makikita natin dito sa point number 2? Power from within. God strengthens you internally before He changes things externally. So God strengthens you internally before He changes things externally. Kasi hindi lahat ng prayer mo ay, Lord, alisin mo to. Lord, gusto ko makaalis sa struggle na to. Kundi simulan mong ipag-pray, Lord, palakasin mo ako. So you should invest in your inner life. That's the application. So how to invest in your inner life? Number one, of course, quiet time. Devotion. Yan. So when was the last time you cried to God? When was the last time you talked to God as if He's your best friend? He's your tatay, your papa. Yung very close, very intimate. When was the last time you talked to God? Something like that. When was the last time you cried to God? When was the last time you pray intentionally, intensely? Yung tipong inaabot ka ng isang oras. No? Yeah, that's how we strengthen our inner being. No? So, hindi lang quiet time, but consistent prayer and consistent uh, devotion to God. Not only that, of course, yung pakikipag-fellowship. Isa din yun to strengthen our inner being. Kasi marami nagsasabi na, ay, okay naman kami ni Lord. Nagko-quiet time ako, nagpe-pray ako. Wala kaming problema. Pero, hindi ka nakikipag-fellowship. Hindi ka nakiki-join sa church activities. Hindi ka active. Hindi ka, wala kang ministry. Ano? So, there's a problem sa ganyang situation. Kasi, alam nyo, naranasan ko yan before. Parang, wala, pupunta pa sa church, judge lang naman ako dyan, or pag nagpakita ako, "Oh, kamusta ka na? Ngayon ka lang nagpakita." 'No, maraming mga ganyan. Minsan nararanasan natin, ano? Ewan ko kung ako lang nakaranas nun, pero may moments talaga na parang ayaw natin mag-church kasi dahil sa mga tao. Pero hindi dapat tayo tumingin sa mga tao. We should serve God. Kasi yan ang purpose, eh, bakit tayo magche-church. O bakit ka ba magche-church? Of course, to honor God. And part of honoring God is loving others as well. So, yung pakikipag-fellowship is part of loving other people. So, how can you love your neighbor kung wala ka dun? I mean, di ba? Your presence, just your presence there, it's somehow a great encouragement. No? May mga tao na makita ka lang na ikaw ay nag-church because they are still looking up to you. Uy, nag-church si kapatid. Praise God. Nakaka-encourage. May mga ganun moments eh. No? And isa yan sa nagpapalakas ng inner being natin. So, a power from within. Kasi that's how we connect to the source eh, di ba? Isa yun eh. Isa yung way para uh, mapalakas yung ating uh, inner being. Ano? And
Naalala ko, isa 'to sa mga pinag-usapan namin dun sa Lucky Seven, ano, how to strengthen the inner being. Kasi as pastors, we need to be strong, no? Especially sa mga problems na kinakaharap ng church, minsan financially, relationship conflicts, ano, pagkamatay ng fellow members, ano. So, we need to be strong. And but again, siyempre may kinakaharap din naman na problema ang mga pastor. So, hindi lang 'to tungkol sa pastor, kundi tungkol po 'to sa lahat. Kasi we are the salt and light. Tayo ay maging reflection, kumbaga, maging, reflection ng source ng light, 'no? 'Di ba, sa science, para mas maganda yung buwan is kailangan directly tumatama yung sun, 'no, dun sa moon. Dun natin na-appreciate, 'no, sa dilim ng paligid, may isang buwan na nagre-reflect na napakaganda, 'no? Kahit na marami siyang craters, marami siyang damage inside, pero once na nakita na natin yung reflection ng araw sa kanya and kabilugan ng buwan, we appreciate. And gano'n din, ano, gano'n din. So, a power from within. This is a verse na nire-remind sa atin ni Paul, 'no, na hindi lahat ng problema natin, of course, nandiyan lang. Hindi lahat aalisin, pero bibigyan tayo ng Panginoon para harapin ang mga problema. So, point number 3, a presence that settles. Verse 17, as we continue, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love, yeah. So, Christ may dwell in your hearts. Ang ibig sabihin ng dwell dito is hindi siya kabasta pupunta lang tas aalis, 'no? Hindi siya bisita. It's a permanent resident, 'no? Kumbaga manahan, 'yan ang Tagalog term, 'no? Kasi may mga tao na Sunday lang kasama si God, tuwing 'pag may problema lang, tuwing may crisis lang lumalapit. Pero ang gusto ng Panginoon, ang gusto ni Jesus is manirahan sa puso natin siya araw-araw. Manahan, 'no, manirahan. 'Yan yung sinasabing rooted and grounded in love. Kumbaga parang puno na malalim ang ugat, 'no? So, alam naman natin, 'no, palagi ko nga na-explain 'yan na kapag mas malalim ang puno, ang ugat ng puno, hindi siya basta madadala ng bagyo, ng malakas na hangin. And halimbawa din do'n sa sa pagpapatayo ng bahay, 'no? Kapag ang bahay ay may matibay na pundasyon, kapag lumindol, sasayawan niya lang yung lindol, 'no? Hindi siya magagapi o hindi siya maguguho. Sabi nga do'n sa John chapter 15 ah, verses 4, 'no? So, very familiar verse sa atin. So, John chapter 15. So, let's begin with verse, uh, 4. Sabi dito, "Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing." Yan. So, napakahalagang paalala sa atin na kapag tayo ay palaging nananahan sa Panginoon, ay bukod sa hindi tayo magagapi, we will bear much fruit. Okay? So, are we abiding in Christ? Are we abiding in the vine? And isa pang verses na pwede nating i-connect dito is yung isa sa palagi ko naririnig kay Pastor Bunny, yung Colossians chapter 2 verse 7, no? Beginning in verse 6, basahin natin. "Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving." Yan. So, a presence that settles. You see, the principle that we can see in this third point is that a life anchored in Christ will not be shaken by circumstances. A life anchored in Christ will not be shaken by circumstances. Okay? So,
Ang buhay natin ay dapat nakaangkla o kaya nga yun yung title na Anchored Within. So, yan ang title natin. So, alam natin dun sa barko, 'di ba? Meron silang malalaking angkla, no? Yung anchored, yung angkla. So, the heavier the anchored, the less the boat or the ship will not be swayed. O hindi siya madadala ng alon, hindi siya magagapi ng alon. Kasi meron siyang angkla, nakatusok yung angkla dun sa lupa. So, the gravity of that angkla will not shaken the the boat or the ship. So, gano'n din po sa ating buhay, ano, na kung gaano kabigat, gaano kalalim yung ating buhay at pananampalataya sa Panginoon, hindi tayo basta magagapi, no? Easy easy to say ano, pero, gano'n talaga, eh. 'Yun talaga ah, yung dapat, 'no? So, as a practical application, we should build daily awareness of God's presence. Present kaya si Lord sa buhay natin? So, hindi lang dapat emotional connection kundi andun yung intentional relationship, 'no? And let Christ influence our decisions, not just our emotions, 'no? Kasi kung settled si Christ sa loob mo, hindi ka kabasta-basta magugulo sa labas, 'no? Hindi ka magagapi ng mga, nasa paligid, 'no? Naalala niyo si Peter, when Jesus walks on water, na-distract siya sa alon, 'no? Kasi instead na nakatuon lang yung attention niya sa Panginoon, 'no, nadala siya ng outside ano, kasi wala, eh, sabi sabi ni Jesus, "Oh, you of little faith." So, the bottom line is, gaano kalalim yung faith na meron tayo sa Panginoon. Point number 4, a love beyond limits. Verse 18 to 19, as we continue, may that you being rooted and grounded in love may have strength to comprehend with all the saints that is what is the breadth and length and height and depth. Okay? So parang may ano dito, may geometry, no? May depth, may height, may length. Ano? So Paul describes the breadth, length, and height and depth of God's love. So, in short, hindi niya fully ma-explain yung pag-ibig ng Panginoon. Hindi niya ma-comprehend, in short. Because the love of God is limitless, no? Limitless. Ibig sabihin, from east to west. Parang walang katapusan ang pag-ibig ng Diyos. To know the love that surpasses knowledge. So, yung to know the love that surpasses knowledge here, the love of Christ that surpasses knowledge here is, ang ibig sabihin niyan ay mararanasan mo kahit hindi mo siya fully ma-explain, no? Have you ever experienced na kapag ikaw ay nasa church and you see, you're just listening to the music, you're just deciphering or you just appreciate the message of the song and then the message itself ng pastor and even everybody raising their hands and surrendering everything to God. So parang mafe-feel mo na mahal ka ng Panginoon. Ano? So merong isang verses dito na uh, mag-a-assure or a verse that assure us that um, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So sa Romans chapter 8 verse 38 to 39, for I am sure or confident that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. So, walang makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga nilikha, sa kanyang mga anak. No? So another verse that will help us in this point is um, Lamentations chapter 3
verse 22 to 23. So, saan ba matatagpuan yun? So, Lamentations, before Ezekiel. Yan. So, Lamentations chapter 3, verses 22 to 23, it says here, the steadfast love of the Lord never ceases or never stops. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Okay. So, this point number 4, a love beyond limits. Okay. So, the principle na makikita natin dito is that you are sustained by a love you cannot fully measure. You are sustained by a love you cannot fully measure. Kasi yan ang grace ng Panginoon, eh. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Parang hindi mo ma-comprehend, ba't kaya ako mahal na mahal ni Lord? Knowing na ako'y sobrang makasalanan, sobrang ang dami kong pagkakamali sa buhay, no? Ang dami kong mga decisions na hindi nakalugod sa Kanya. No? You see, God is still waiting on you. No? God is still, uh, just like the prodigal son, ano, na nagkamali, pero still yung pag-ibig ng kanyang tatay sa kanya, hindi nawala. Nandun pa rin. No? So stop basing your worth on performance. Receive God's love daily, not just intellectually. And remind yourself, I am loved even when I fail. Kasi hindi nauubos ang pag-ibig ng Diyos kahit paulit-ulit kang bumagsak. No? Kahit paulit-ulit kang bumagsak. And I experienced that na akala ko, wala na ako. Hindi na ako makapag-ministry. I mean, hindi na ako makapag-serve kay God through ministry. Pero dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang grace, He restores me. No? I failed in ministry 6 years ago. Pero because of His grace, and because of His love, na hindi ko maintindihan, Lord, ganun mo pala ako kamahal kahit na ang dami kong pagkukulang at pagkakamali sa'yo. So, by God's grace, yun, nandito pa rin tayo sa harapan at tayo ay nakakapaglingkod. So we cannot comprehend the limitless power of the love of God because the love of God is beyond limits. Last point is a power that exceeds. Verse 20 to 21. Now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Okay? So, this is a very familiar words na narinig natin tuwing bago mag-benediction, di ba? Ng kumanta ng unto him. Ano? So, pero again, this is a prayer of Paul na palaging niyang binabanggit sa kanya ting mga texts na God is able to do exceedingly and abundantly. No, grabe yung mga words, no? Redundant, no? Exceeding na abundant pa. So, hindi lang more, kundi sobra-sobra pa sa iniisip mo. No? Sabi doon, according to the power at work within us. Meaning, God is already working even if hindi mo siya nararamdaman. No? So, God is at work in you. Kahit na minsan marami kang failures sa buhay, God is still working in you. Hindi pa tapos si Lord sa iyo. No? Jeremiah 32 verse 17, nothing is too difficult, nothing is too hard for God. And Luke 1:37, it says there, nothing is impossible with God. So, ano yung principle na makikita natin dito? God is working beyond your understanding and beyond your expectations. No? Kumbaga, huwag nating limitahan ang kakayahan ng Diyos. No? Kasi minsan, nililimitahan natin ang Diyos sa logic natin, sa ating comprehension, sa ating pag-iisip. But instead, pray bigger, trust deeper. Just like last week, no? We should trust God even more when nothing makes sense. And believe even if there's no visible
evidence. Naniwala ka kahit walang visible evidence, no? Because God is doing more than you realize, even when you feel nothing, no? So, that is God's power working within you, a power that exceeds. Okay? And as I end, no, as I just want to end with this conclusion. May isang story sa Gospel of Mark, doon sa chapter 4, verse 35 to 41. So, kung alam niyo yung story, nung Jesus calms the storm. So, the disciples were in a boat with Jesus when a violent storm arose. Ano? So, kasama ni Jesus yung mga disciples niya, no? So, they are going to cross sa Galilee, Sea of Galilee, and the waves were crashing, ang lakas nung alon, nung ulan, talagang malakas na storm. May namong storm dun sa Sea of Galilee, and the wind was howling and everything around them was falling apart, even their boat, no, nasisira na sa sobrang lakas. And yet, Jesus, knowing who he is, he just relaxed, sleeping, no? And to them, it didn't make sense. Jesus, why are you sleeping? Mamamatay na tayo sa sobrang lakas na to, malulunod tayo. And they panic and said, Teacher, don't you care that we are perishing? No? But when Jesus stood up, he didn't fix the disciples first. Na parang, ano bang, hindi niya sinabi, ano bang problema niyo? He spoke to the storm instead. Yun ang una niyang ginawa. Sabi niya lang, stop. Or, shh, peace, be still. No? Ganun ka-powerful. Si Jesus, sinabi niya ng peace, be still. And then, all of a sudden, biglang, nawala. No? Instantly, everything calm. Humupa ang lahat. And here's the truth. The disciples were shaken outside because they were not anchored within. Jesus was at peace in the storm because he was anchored in who he is. Alam niya na kasama nila alam niya na I am in control. I am sovereign with this storm, no? And maybe, just maybe, no, sa ating buhay, God is not, this morning, God is telling you, He's not just calming the storms around you, but He is building something stronger inside of you. So that even if the winds doesn't stop, even if the winds don't stop immediately, you will not collapse, no? Because you are anchored within. Kasi when your life is anchored within, no storm outside can break you. No? So I hope and pray you learn something from this prayer of Paul for spiritual strength. So I hope marami tayong natutunan sa 5 punto na aking naipahayag po sa atin, no? Anchored within, a posture of surrender, a power from within, a presence that settles, a love beyond limits, and a power that exceeds. So I hope and pray that we can apply all these things in our life. So let's pray. Dear God, we thank you so much for your word. Thank you, Lord, that you are always doing something in our life. Alam po namin marami kaming mga pagkukulang at pagkakamali, pero ikaw ang Diyos na gumagabay, kumikilos mga patnubay at hindi ka nagkukulang sa amin. So I hope, Lord, that we may be able to apply all these things in our lives. We should anchor our faith in you, Lord. Sa gayon, hindi kami magapit ng mga problema, ng pagsubok sa buhay. We know we are citizens of heaven. We are your child, sons and daughters, the King of Kings and the Lord of Lords. So Lord, I pray that we may be able to always trust in you day by day. So thank you so much, Lord, and may you guide us throughout the rest of the week.
All the glory and honor belongs to your name alone. Everybody says, Amen and Amen. So that's our message today. To God be the glory. God bless everyone.